Kabanata 21, Mga Ayos Manila. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya ay si Cameron Cosido, anak ng isang tanyag na angkan Kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Kausap niya ang kanyang kaibigang si Kiko. Ngunit ang totoo, ang mga prayle na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pa rin na pinangguguluhan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na iyon. Pinariringgan ni Don Custodio si Benisayb na tungkol sa kalinisan ng budhi, pananampalataya, mabuting asal at iba pa. Habang naglalakad si Cameron Cosido, napansin niya ang pagdating ng ilang mukha na di kilala. Iba't iba ang pinanggalingan at naguhudyatan sa pamamagitan ng kindat at ubo. Noon niya lamang nakita ang mga taong iyon, mga taong hindi mapalagay at parang noon lamang nakapagsuot ng Amerikana. Sa halip na magsipwesto sa unang hanay ang mga taong ito upang makita ng mabuti, ay nagsipagtago at nagkanlong sa dilim. At ngayon naman ay dadako tayo sa Kabanata 22 ng El Filibusteros. Ang palabas. Punong-puno ng tao sa dulaan, ngunit lampas na sa oras ay hindi pa rin nagsisimula ang palabas dahil hinihintay pa ang Kapitan General. Isang ginawang upo sa butaka at ayaw tumindig. Si Don Primitivo kasi ang may-ari ng upuang kinauupuan nito. Ang pagmamatigas ni Don Primitivo ay nagdulot ng kaguluhan at kasiyahan sa mga naiinip. Sinasabing manonood ang Kapitan General ng palabas dahil sa dalawang dahilan. Una, hinahamon di umano ito ng simbahan. Pangalawa ay dahil gusto niya lamang mapanood ang pagtatanghal. Nasa loob din ng dulaan si Pepay katapat ng mga estudyante. Kinuntsaba siya ng mga estudyante at siyang gagamitin kay Don Custodio upang palambutin ang puso nito. Noong hapon ay sumulat si Pepay sa kagalang-galang ng tagapayo at naghihintay ng kasagutan. Masaya ang mga estudyante, si Pepay, pati na si Pekson. Si Isagani lang ang hindi masaya dahil nakita niya na magkasama si Paulita at si Pelais na kanyang kariban. Maya-maya ay umawit si Gertrude, isang Pransesa, sa pagsalin si Tadeo sa wikang Kastila at mga salitang Pranses na naririnig. Gayon din ang ginawa ni Juanito Pelais kina Paulita Gomez at Doña Victorina. Umawit din si Porlet. Mayroong pumalakpak na nakilala ni Tadeo na si Padre Irene. Pinapag-espiya pala ito ni Padre Salvi kung sadyang masama ang palabas ng mga Pranses. Sa paglabas ay kinakitaan ng kahalayan at pagnanais sa kababaihan ang mga katulad ni Don Custodio, Tadeo, Macaraig at Pekson. Ngunit sila ay nalungkot sapagkat hindi tinanghal ang kanilang hinihintay na kankan. Napag-usapan din ang hindi pagsipot ni Simon sa dulaan. Galing si Macaraig kay Pepay. Malungkot ang itsura nito. Dalaan niya ang balita na may pasya na daw tungkol sa paaralan ayon kay Padre Eric. Sinang-ayunan daw ang paaralan, ngunit ito ay pinailalim sa Universidad ng Santo Tomas sa pamamahala ng Dominicano. Dako na tayo sa Kabanata 23 ng El Filibusterismo, isang bangkay. Hindi nagpunta sa dulaan sina Simon at Basilio. Sa ikapitong oras ng gabi, lumabas at bumalik si Simon sa kanyang bahay, kasama ang iba't ibang tao. Sa ikawalang oras, nakita siya ni Macaraig sa tabi ng ospital, malapit sa kumbento ng Santa Clara. Habang sa ikasyam ng oras naman, nakita siya ni Cameron Cosido sa may dulaan kasama ang isang estudyante. Sa kabilang dako, hindi rin pumunta si Basilio sa teatro dahil papunta siya sa San Diego para gamutin si Kapitan Tiago. Ngunit, habang inaalagaan ni Basilio si Kapitan Tiago, sinumpong ito dahil sa sobrang paghit-hit ng opyo. Nagbili naman sina Simon at Padre Irene kay Basilio na pagalingin at pagtiisan ang may sakit. Inutusan din ni Simon si Basilio na tumulong sa pagtakas ni Maria Clara mula sa kumbento habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit sinabi ni Basilio na huli na ang lahat. Nalaman niya na nagpakamatay na si Maria Clara. Nang bumalik si Basilio, nakita niya ang liham na padala ni Padre Salvi kay Padre Irene na nagpabasa kay Kapitan Tiago. Nagiiyak si Kapitan Tiago nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak. Nagulat si Simon sa narinig niyang balita. Ngunit ayaw niyang maniwala na totoo ito at pinipilit na buhay pa si Maria Clara. Nang huminahon na,
Umalis siya ng silid at naririnig ni Basilio ang mga sigaw ng hinagpis ni Simon habang paalis ito. Dahil dito, nawala ang interes ni Basilio sa pag-aaral at naisip ang kalagayan ni Simon. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang Kabanata 24 ng El Filibusterismo na pinamagatang mga pangarap. Dito, tatalakayin natin ang dalawang tao, which is si Paulita at si Isagani, na nag-uusap patungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay at pangarap sa kanilang bayan. Magkikita ang magkasintahang sina Paulita at Isagani sa Luneta. Galit si Isagani dahil nakita niyang magkasama sina Paulita at Juanito sa dulaan. Ngunit napag-alaman niya ring si Doña Victorina pala ang may gusto kay Juanito Pelaez. Dito napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap. Ang pangarap ni Isagani ay ang tumira sa kanilang nayon o sa kanilang bayan. Dahil simula pa lamang, ang kaligayahan niya ay ang kanilang bayan. Ngunit para sa kanya, parang may kulang na ito. At yun ay ang kanyang nobya na si Paulita. Ngunit si Paulita ayaw niyang manirahan sa bayan dahil ayaw niyang dumaan sa mga bundok. At ang gusto niya lamang ay ang maglakbay gamit ang tren. At sa pag-iisip ni Isagani, naisip niya at pinaghambing niya ang dalawa, which is si Simon at ang mga sugatang kawal na galing sa digmaan. Ang mga sugatang kawal na galing sa digmaan ay walang pumapansin kahit ito ay sugatan na. Ngunit si Simon na nagkasakit lamang, marami ang nabahala. Dito naisip niya na iba na ang mayayaman hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Espanya. At dito dumating na rin sina Paulita kasama si Doña Victorina. Nangitian sila at tila napawi ang inis ni Isagani. At lumapit si Doña Victorina kay Isagani at nagtanong patungkol sa kanyang asawang nawawala, which is si Don Tiburcio. Nagtanong siya kung may balita ba si Isagani tungkol kay Don Tiburcio. Ngunit hindi sinabi ni Isagani ang totoo dahil si Don Tiburcio ay nagtatago sa tahanan ng kanyang amain. Kaya ayaw niya sabihin ito kay Doña Victorina. Nagtanong uli si Doña Victorina kay Isagani kung maganda ba kung pakasalan niya si Juanito Pelaez or maganda ba kung magpakasal si Doña Victorina at Juanito Pelaez. Kahit anong inis ni Isagani sa kanyang kaklase, which is si Juanito Pelaez, pinuri niya pa rin ito dahil nasa harapan niya si Doña Victorina. At pagkatapos na magtanong ni Doña Victorina, hinayaan niya mag-usap sina Paulita at Isagani dahil naisip niya na kapag magkatuluyan sina Paulita at Isagani, ay maaari niya nang masolo si Juanito Pelaez. Thank you. Kabanata 25, Tawanan at Iyakan. Idinaos sa mga mag-aaral ang isang piging sa Pansiteris Macanista de Buan Gusto. 14 silang lahat kabilang si Sandoval. Matatalim magsalita ang mga estudyante at ramdam pa rin ang kanilang mga hinanakit kahit na magtawanan sila. Dumating din si Isagani ngunit wala si Pelaez. Sana daw ay si Basilio na lang ang inibitahan kaysa kay Juanito. Ani Tadeo. Malalasing pa daw sana nila si Basilio at baka sakaling mapaamin ang lihim tungkol sa nawawalang bata at isang mongha. Inialay ng mga mag-aaral ang iba't ibang pagkain sa mga kilalang tao. Kay Don Custodio ang pansit lang, kay Padre Irene ang lumpiang insik at sa mga praile ang torta. Tumutol si Isagani sa paghahambing ng mga pari sa alimasag. Sinang-ayunan naman ito ni Tadeo. Inukol naman ang pansit gisado sa pamahalaan at sa bayan, ayon kay Makaraig. Nagtalumpati sina Tadeo at Pekson kung saan inatake ang mga pari. Binanggit ni Pekson na mula sa kamusmusan hanggang sa libingan ay ang mga pare ang kasama natin. Nahuli nila ang isang utusan ni Padre Sibilia, biserektor sa universidad na sumakay sa karwahe ni Simon. Namanmanan pala ito sa mga mag-aaral na ikinagalit ni Makaraig. Nata 26, ang mga paskit.
Maagang nagbangon si Basilio upang magtungo sa ospital. Nais niya pakialaman ang kanyang lisensiyatura sa universidad pagkatapos madalaw ang may sakit. Uutang siya kay Makaraig ng perang gugulin. Ang inaimpok niya ay naipanubos kay Huli. Sa tapat ng San Juan de Letran ay may nagtanong sa kanya ukol sa pagbabangon. Iniugnay niya sa isip ang pagkakatungo sa kanya ni Simon. Nakasalubong niya ang isang katedriko na malapit ang loob sa kanya. Itinanong kung nasa piging ng mga estudyante si Basilio, mabuti raw at wala. Nang malamang kasapi ni Basilio sa kapisanan ay pinayuhan nito ang binata. Sirain niya ang lahat ng kasukatang magdadawat sa kanya. Nabanggit ni Basilio, si Simon wala raw kinalaman ni Trico. Tinanong ni Basilio kung may kasangkot na tulisan, wala raw. Nakasalubong silang isa pang katedratiko na kilala ni Basilio. Ang una ay nangamoy ni si Kapitan Tiago. Nilapitan siya ng mga uwak at buwitre. Marami daw ni estudyante ang napapugutan ng ulo, ipinabibilanggo, ibabagsak sa pag-aaral. Nguninita ni Basilio ang sinabi ni Simon ni Basilio na may kinalaman si Simon sa mga pagpaskil. Nakita niya si Sandoval, tinawag-tawag niya. Pinilanggo daw lahat ang mga kasama sa kapisanan ng mga estudyante. Si Plais naman ulit na pinagsasabi na wala raw siyang kinalaman at si Basilio daw ang lahat na nakasaksi nito. Sa sasakyan ay pinagtapat ni Basilio ang kanyang pagsasadya kay Makaraig. Sinabi nito ng Makaraig na maaasahan siya ni Basilio at sa pagtatapos raw ng madodoktor ay aanyahanin pa nila ang mga kawal na dumakip sa kanila. Ang Kabanata 27, ang praile at ang estudyante. Nasa tanggapan ng katedratikong si Padre Fernandez ang kanyang mag-aaral na si Isagani. Inusig ng pari si Isagani sa pagtatalumpati nito sa harap ng mga mag-aaral at kung kasama ba ito sa hapunan. Tinatapat siya ng binata na hinangaan naman ng pari dahil karaniwan daw sa mga ganoon ay tumatanggi. Sumagot si Isagani na kung ano raw ang mga mag-aaral ay dahil iyon sa mga pari. Nagpalitan ng papuri ang dalawa sa kabila ng palitan ng argumento. Gayunman, na isa-isa ni Isagani ang mga sakit ng mga pari sa pagiging guro. Sinabi naman ng pari na malabis na ang sinasabi ni Isagani. Nagpatuloy si Isagani at sinabing ang kalayaan at karunungan ay kasama sa pagkatao ng mga nilalang. Nagwika din si Isagani tungkol sa gawain ng mga pari ng pandaraya at panlalamang sa mga Pilipino upang maginhawa lamang. Hindi nakapagsalita ang pari at ngayon lamang niya naranasang magipit sa pakikipagtalo sa isang estudyanteng Pilipino. Ang aral sa Kabanatang 27 ay wala sa edad o katayuan sa buhay ang pagiging tama o nasa katwiran. Hindi nabibigay ng edad ang pagkamulat, bagkus ang mga karanasan at paniniwala ang siyang ugat ng pagiging matuwid. Kabanata 28, Pagkatakot. Nagwika ang mamamahayag na si Ben Saib na gusto ang kanyang sinasabi na masama sa Pilipinas ang pagkatuto ng mga kabataan. Nagdulot ng takot sa lahat ng mga paskil, kabilang ang mga pari, general at mga incheck. Hindi na rin dumalo sa pagtitinda ni Quiroga ang mga pari. Nais namang konsultahin ang takot ding si Quiroga sa Simon tungkol sa mga sandatang nakatago sa ilalim ng bahay. Ngunit nagpaabot lang ng mensahe si Simon na huwag galawin ng mga ito. Nagpunta siya kay Don Custodio, ngunit ayaw din ito ng bisita. Dahil sa takot, kaya kay Ben Saib siya nagtungo. Nakita niya ang dalawang revolver sa ibabaw ng mga dokumento ng manunulat kaya umalis na ito agad. Nagpunta naman si Padre Irene sa bahay ni Tiago upang ibalita ang kahindik-hindik na pangyayari. Nabalisa si Tiago dahil sa takot at tikinaya ang kwento. Nawala na ito ng buhay. Pumaripas naman ng takbo ang pari. May napabalita namang may napaagaw ng salapi sa isang binyaga na pinagkaguluhan ng mga tao roon. Inakalang mga pilibustero ang gumawa noon. Hinabol ng mga sibil ang mga ito.
May nahuli ring 2 lalaking nagbabaon ng mga armas na hinabol din ng mga sibil, habang isang veterano naman ang namatay. Kabanata 29 ang huling patiukol kay Kapitan Tiago. Abala ang marami sa kaganamping marangyang libing ni Kapitan Tiago. Napunta ang naiwan niyang kayamanan sa Santa Clara, sa papa at sa mga pari. Ang 20 pisong natira ay ibinahagi bilang pangmatrikula ng mga mag-aaral. Hindi malaman nung una kung ano ang damit na isusuot ni Tiago sa kanyang libing. May nagmungkahi na isang damit Franciscano at mayroong nagsasabi isang frock na paborito ng kapitan. Ngunit nagpasya si Padre Irene na isang lumang damit na lang ang isusuot. May usapang ding nagpapakita ang kaluluwa ni Tiago, bitbit ang kanyang panabong na manok, habang puno ang bibig ng nganga. Sinabi tuloy ng iba na hahamunin ni Tiago ng sabong si San Pedro sa langit. Marangya ang libing na maraming padasal at paawit. Marami ding kamanyan at agwa bendita na inialay sa kabaong. Ang katunggali naman ni Tiago na si Doña Patrocinio ay inggit na inggit sa libing ni Tiago at nais na ring mamatay upang mailibing din ng marangya. Ang aral sa kabanata na ito, kung ano ang kabutihang itinanim ay siya ring aanihin. Dahil naging mabuting tao si Tiago, naging maganda rin ang pag-aalala ng mga tao sa kanya hanggang sa huling sandali. Kabanata 30. Si Julie. Balita sa buong San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakatakot kay Basilio. Dinamdam ito ng buong bayan, lalo na si Julie. Hindi mawala sa kanyang isip ang sinabi ng kapitan na isang makalaya ito, kaya naisip niyang lapitan si Padre de Camora. Dahil alam niyang isang salita lamang ng pari ay makakalabas ng kulungan si Basilio. Gabing-gabi, hindi pinatulog ng pangamba ang dalaga at madalas din siyang mangungupin. Ulong-sulong siya kung hihingi ng tulong sa pari o hindi. Makaraan ng ilang araw ay nabalitaan niyang nag-iisa na lamang sa kulungan si Basilio dahil nakalaya na ang ibang mga. Bigurin siya sa paghahanap ng hustisya, kaya naisipan na lang ng matanda na sumama sa mga tulisan.